Obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Yung magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po muli sa ating live podcast dito sa The Narrow Gate Ministry sa Facebook. Pastor Ramil, magandang gabi po sa inyo. Ng gabi. Pastor Derek, ganda. Pastor, Maganda ka pa sa gabi. tayo po ngayon, Pastor, ay nasa Calvinism pa rin, part 4 na po. At ang atin pong paksa ngayong gabi ay about irresistible grace. Yun pong biyaya o magandang loob ng Diyos. At ano po ba ang ibig sabihin nito? Can a person resist God's effectual call through the gospel? Ano po? Pero Pastor, mukhang mayroon po yata tayong mga ilang katanungan noong nakaraan na kailangan pong sagutin. Kaya po kung maaari po inyong i-recap po yung nakaraan po nating pagtalakay tungkol sa limited atonement. Ano po? Kasi meron tayong nagtanong after nung ating podcast Opo. last 2 days ago, no? At ang tanong niya ay ganito, sabi niya, parang ang kanyang contention ay meron ding unelect children, no? Opo. Ang kanyang tanong ay paano po si Esau at saka si Jacob? Sabi sa Romans ay chapter 9, no, na Jacob I love, Esau I hated. From their mother's womb daw, gano'n na. So, ibig sabihin, dahil pala si Esau ay kinumihan na ng Diyos, ay hindi ba pwedeng siya ay unelect na bata? Hindi po niya nakita talaga po yung ano. Oo. So, ibig sabihin, nung bata pa pala si Esau, ay elect siya, nung lumaki siya, unelect. Kasi na ano na yung time frame noong noong buhay ng tao. Sinasabi natin yung election ng Diyos unto salvation, yung unconditional election ay yung limit, yung atonement, no, yung atonement. Opo. Naroon kasi tayo sa L last week, no. Opo. Yung atonement ay para sa lahat. Therefore, yung atonement ay hindi kasing pareho noong redemption. Ang atonement ay covering, no, gaya ng ating discussion last meeting o last podcast na yung atonement ay an Old Testament term which is kafar in Hebrew. Kafar. Na ang meaning ng kafar ay covering. Okay. Covering, no?
Tapos yung mayroon ito ng connotation noong propitiation at saka yung reconciliation. But not per se salvific. Ngayon, tinalakay natin na si Jesus Christ ay ang larawan din noong scapegoat na mayroong dalawang kasing batang kordero o batang hayop na kambing o tupa na yung isa pinapatay bilang panghandog at sinabi ko nga na yon ay picture ni Christ as yung sacrificial lamb na inihahandog para sa actual na kasalanan. Ngayon, ito namang atonement, itong pinapakawalan ay pang-cover o pang-dadalahin no? nung batang kambing yung kasalanan ng mga Israelita sa ilang. Ngayon, bakit may dadalahin? Bakit may mamamatay para tubusin? So, both are types of Christ nung kanyang gagawin no? in the future. Typology. So, yung isa, ay para sa original sin. Co-cover ng Diyos yun. Kasi hindi naman dapat papanagutin ang tao sa original sin. At yun namang isa ay para sa actual sin. No? Tutubusin niya yung actual na nagkasala. So therefore, kung ang isang tao ay namatay na bata, ang ating contention is, ang Diyos din ang nagbigay ng buhay sa kanya, ang Diyos din ang bumuhay sa tiyan ng kanyang ina, sa batang ito, at siya din ang siyang may akda ng buhay ng batang ito. Kung ang batang ito ay namatay habang nasa sinapupunan, sinasabi rin ng salita ng Diyos na ang Diyos din ang may akda ng buhay. Alam niya kung gaano kahaba ang buhay ng tao. Sa awit 139, no? Batid mo ang araw ng aking buhay. Meaning, ang Diyos din ang bumawi ng buhay. So kung ang bata ay namatay na habang bata pa, habang nasa tiyan ng ina or habang hindi pa siya nakakaabot sa kanyang age of accountability o sa edad na hindi pa niya alam kung ano ang mabuti at masama, therefore, elect yung batang iyon kasi namatay siyang bata. Opo. Hindi na siya tatanda kasi elect siya eh. So siya pinahintulot na namamatay. Dahil bayad naman na yung kanyang covered na naman yung kanyang minanang kasalanan, yung parusa para doon ay na-cover naman ng dugo ni Jesus. Yun ang atonement. Covering lang. Covering. Therefore, salvific lang siya sa batang namatay na bata, pero hindi siya salvific sa matanda. Ngayon, ang contention niya, paano daw si Esau, ibig sabihin ay hindi siya elect nung bata pa siya. O si Jacob, pwedeng hindi siya elect nung bata pa, tapos na-elect lang nung matanda. Hindi. Kasi it precludes, kung ganun ang argument natin, na ang Diyos ay walang, may limitasyon ang kapangyarihang magligtas. At may limitasyon din pala ang Diyos doon sa kanyang kakayahan na bumuhay at bumawi ng buhay. So, ibig sabihin, ang ating contention is, sa atonement, yun na'y unlimited. Pero yung redemption, yun ang particular. Yun ang limited. Kasi ang redemption ay applicable lang doon sa taong may kasalanan na personal, na alam niyang kasalanan, actual na nagkasala siya. Yun ang kailangan tubusin, yung taong yun. Kasi alam na niya ang kasalanan, ginawa pa rin niya. So kung hindi elect yung taong yon, ay mamamatay siyang matanda na hindi nakakaunawa sa Ebanghelyo. At kung elect naman ang tao, ay siya ay tatanda. Na kung siya elect na pinatanda, siya ay tatanda at mamamatay na mananampalataya. Ngayon, yung bata, hindi naman siya pwedeng manampalataya, hindi siya maliligtas kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng free will. Kasi wala siyang will. Kaya nga ang kaligtasan ng mga bata ay absent sa mga Arminians. Opo, problematic yung kanya. Problematic. Kasi ang kaligtasan para sa mga Arminians ay dahil sa kanyang freedom to choose and to believe. How can a child believe in the gospel when he cannot understand the gospel per se in the first place? Because he lacks the ability to understand because of his intellectual incapacity to understand. So therefore, ang lahat ng bata ayon sa Arminian doctrine ay hindi pwedeng mag-avail ng salvation because they cannot believe. So kawawa. Kaya there's no place for the Arminian system of salvation for the salvation of infants who die in infancy. It has only place in the Reformed doctrine of predestination. That by virtue of the atonement effect, of the atoning effect and work of Christ on the cross,
infants are saved because yung atonement, it covers the original sinful nature. It covers the punishment and appeases the wrath of God for the original sin of mankind. So therefore, yung mga batang namatay na bata, they don't need to believe. They don't need to have faith. Because they are atoned for already. At kung siya namatay na bata, elect yun, automatic. Masasabi natin elect. Kasi ang Diyos din ang bumawi ng buhay. So therefore, kung tumanda si Jacob, elect na siya mula pa ng isilang. Bago pa nga inalilang ang sanlibutan, kilala na ng elect. Therefore, kasi Esau ay hindi sumampalataya, kahit talaga siya tatanda, at kahit anong gawin, hindi siya sasampalataya. At kung elect naman si Esau, ay hindi siya tatanda. Mamamatay siyang bata. So, yun ang sagot. Hindi pwedeng gawing argument against infant salvation yung verse na Jacob I love, before they were born, Jacob I love, Esau I hated. Kasi sila na may matanda na nang mamatay. So, hindi mo pwedeng gamitin iyon against infant election na lahat ng batang namatay na bata, elect unto salvation. And we are disagreeing with the Westminster Confession of Faith that there's an elect infants who die in infancy, that some infants are in hell right now because they haven't been elected by God before the foundation of the world. Naging limitado din pala ang Diyos para sa kanila. Hindi alam ng Diyos sa mamatay na bata, kaya hindi niya ma-elect. Hindi niya malapatan ng lunas yung dapat na lunasan. So, magiging limited din ngayon yung kapangyarihan ng Diyos to save those who are not deserving hell because they have no sins of their own. Paano mo papapanagutin yung kasalanan, yung tao na hindi naman nagkasala ng sarili? Namatay lang siya dahil mayroon lang siyang kalikasang makasalanan na hindi rin kanya, minana lang niya. Therefore, nasa atonement yung sagot. At ito yung isang work ni Christ to atone for the original sin, or to atone or cover the punishment of God or wrath of God against the original sin of mankind. Therefore, totoo para sa atin yung for God so loved the world. Because it includes, the world includes all mankind. From conception to death, to adulthood. Dahil sila ay may nalasap din na atonement para sa kanilang original sin. And the proof that they have been atoned for their original sin, for the punishment of their original sin, is that no infants will be thrown to hell. No infants will suffer the great white throne judgment. Only those adults who have died, who rejected the gospel, are going to hell, primarily because they are not among the elect of God. It's still election. We don't believe in universalism. We don't believe in that. It is only through Christ that a person can be saved. Either by atonement for infants who die in infancy or by redemption of the punishment, diba? For the actual sins of those who have reached adulthood. And therefore, they must believe so that they can be justified by faith. And they will die, and they will wake up in heaven because they are among the elect. So, dadaan sa proseso yung matanda kung siya elect Siya makakarinig ng gospel. Bakit kailangan makarinig? Because he needs to understand, because he is already adult. There's no responsibility ang tao ngayon kung hindi siya share ng gospel at hindi siya mananampalataya. But that responsibility is also given to him by God, and he have been made able by God. So he has been made able by God to believe because of regeneration of the Holy Spirit. Kailangan i-regenerate siya. And yun ang tatalakayin natin ngayon. And hope malinaw po para sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay, kung ano ang ating sinasabi tungkol sa infant salvation. By the way po, Pastor, we do not agree doon po sa claim na yung John 3:16 ay yung mga ilik lang yun, ha? Yung sinasabing for God so loved the world, yung world doon ay sabi nila
ito ay tumutukoy sa mga elect lamang, hindi po kami sumasang-ayon doon. Hindi po yun ang belief namin. Because the mere word cosmos Mhm. or cosmon, it refers to all people Opo. in general. All All creations. created beings. Not only people, but all creations. Kasi Cosmos. nireconcile din ng Diyos ang mundo sa kanyang sarili through the atonement. Opo, parang makikita po natin, Pastor, doon sa Romans chapter 8 yata yun eh. Dito sa bandang verse 18. Verse 18 to 20 to 30. Yes po. Na the whole creation is groaning. So, mahal din ng Diyos talaga ang creation niya. Even the creations, even animals, even all living things or non-living things, mayroong value sa Diyos yan. Hindi pwedeng sabihin natin na ang tao lang ang may value sa Diyos. Kasi all things are created by God, and therefore, all things are cared for by God. In His providence, He also takes care of the young lion, ang sabi sa Psalms, no? He feeds the cub of a lion in the wilderness, in the forest. He provides food for the birds. Walang nahuhulog na ibon, walang ibong nahuhulog sa lupa kung hindi pinahintulutan ng Diyos. So even the birds, He feeds them. Even the animals, He provides for them. He provides shelter for the wolves or for the wolf. He provides nourishment for the plants. He sends rain so that the plants would survive. He gives protection doon sa mga hayop na mahihina. Yung mga hayop na hindi kayang ipagtanggol ang sarili, God gave them special ability to protect themselves na innate sa kanila. Gaya ng mga isda, no? Mayroon silang kakayahan na yung squid, no? May kakayahan silang palabuin ang tubig para hindi sila makita ng mga predator. So, God protects all living things, and He is involved in their lives, not only in the lives of people. Tama. God is involved in all creations, in all events in the history of the whole world. So, walang nangyayari sa mundo, animal kingdom, humanity, no, sa plant kingdom, sa heavenly created, yung mga creation ng Diyos sa heavens, no, sa mga anghel. So lahat ng mga nangyayari at kaganapan sa kanila mismong individual, no, na buhay, bilang halaman, bilang hayop, bilang tao, bilang anghel, lahat ng iyon ay naroon ang Diyos. At siya rin ang nagkikip sa kanila. Remember, si Jesus din ang nagpapanatili sa lahat ng sangnilikha sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita sa Colossians. Tama. So si Jesus ang umahawak sa buong sangsinuko at siya rin ang nagpo-provide sa lahat ng mga nilikha sa sangsinuko. So ang Diyos ay napakalawak at napakamakapangyarihan, napakalawak ng kanyang exertion, ng kanyang power, na hindi siya kayang limitahan ng kahit anuman at kahit sino man, kahit anghel pa. Walang makakapagturo sa Diyos ng kanyang gagawin. Pero ang ginagawa ng Armenian system, inilalagay sa kamay ng tao ang kaligtasan niya. Nilalagay din sa kamay ng tao ang kanyang kapalaran. At sinasabing ang Diyos ay nagbabantay lang sa desisyon ng tao. At kung ang tao ay tumanggi, niresist niya ang grace, walang magawa ang Diyos, iiyak-iyak ngayon ang Diyos. At ang Diyos ay parang gapi ni Satanas. Dahil si Satanas nga naman, ang sabi ng mga may free will, ay kung ang gusto mong sundin ay si Satanas, walang magagawa ang Diyos. So ngayon, sa ganong argument, doon sa free willers, katulad niya na ang tao ay mayroong kakayahan na tanggihan ang Diyos, yung grace ng Diyos, kahit na ipakita na ng Diyos yung kanyang kabutihan, yung kanyang grasya sa tao, ay kung ang tao ay tumanggi, kaya niyang i-resist yun. Therefore, ang Diyos ay kayang pigilan ng tao at may limitasyon ang Diyos dahil binibigyan niya ng limitasyon ang kanyang sarili. So, hindi na siya Diyos kung siya may limitasyon. Parang lumalabas po niyan, Pastor, mas sovereign ang tao. Ang tao ang sovereign, ang Diyos ang limited. Opo. Yun ang nangyayari. So, natatanggihan eh. Well, anyway, Pastor, bago po tayo
dumako doon sa topic talaga po natin ngayong gabi, mayroon pa po tayong naiwan na video na dapat po nating bigyan ng reaction ano kasi ito ay about doon sa kanyang argumento na yung last video I think Brother RJ yun eh. Ang argument niya doon kaya yung atoning work ni Jesus Christ ano yung ginawa niya, yung blood ni Jesus Christ ay effective para masave ang lahat kasi nga yung dugo niya ay dugo ng Diyos. Panoorin po natin ito. Yung nakaraan bro, yung last video nung nakaraan. Yes, nung nakaraang Tuesday. Wala na dyan. Wala na? Okay, wala na pala. Ayun nga pala, no? Pero yun po yung argument na Pastor kasi napanood ko siya. Okay, tungkol sa blood of Christ, mayroong napakalaking nangyari na na yung tawag doon, pagtuligsa sa kay MacArthur dahil siya yung sumulat siya ng libro not by his blood but by his death. Not the blood but his death. Ganoon yung ang context. Na ang sinasabi nire-refute ni John MacArthur yung belief na yung daw dugo ni Jesus ay dugo ng Diyos. Contradictory yun. Paano nagkaroon ng dugo ang Diyos? Ang Diyos nga espiritu at ang Diyos nga hindi namamatay at ang Diyos nga walang dugo. Opo. Hindi nila matanggap na si Kristo ay tunay na tao at ang dugo niya ay tunay na dugo ng tao. Hindi. Dugo daw ng Diyos. Paano nagkadugo ang Diyos? So kung siya po ay yung dugo niya ay dugo ng Diyos, hindi siya tunay na tao. Hindi siya tunay na tao. Lalabas na ang tao lang sa kanya yung kanyang Laman. katawan, yung laman. At yung dugo niya, dugo ng Diyos. Para kay Magkahalo siya ngayon. Pati physical niya, may Diyos din. Hindi po. kung ano, parang Hindi pwedeng ganoon. Ang dugo ni Kristo mixture. ay dugo ng tao at minana niya kay Maria yon. Parang mangyayari po hybrid. So, ang magiging type ng dugo ni Jesus Christ, siyempre, kung ano ang type ng dugo ni Yes, Kristo. po. Agree po ako. Hindi pwedeng maging dugo ng Diyos yun. Kaya mayroon pang inimbento sila na isang fake news na mayroon daw nakita na bahid ng dugo kung saan daw ipinako si Kristo doon daw sa ilalim. Oh. At buhay pa daw yung dugo. At ang kanila daw... Umaagos. Oo. Ano pa daw? Parang ano pa daw? May buhay pa. At Buhay ang pa. kanila daw, i-check ay yung type. Wala daw type. Yung daw dugo na yon, walang ka-type. Hindi daw type A, type A, B, type. Wala daw type ng tao na dugo. Kaya they presume na yun daw ay dugo ni Christ, ng Diyos. Paano nga magkakadugo ang Diyos eh? So, hindi nila matanggap na si Kristo ay tunay na tao. Kasi kung ang dugo niya ay Diyos ang dugo, ay hindi siya tunay na tao. Oh. Kasi ang tunay na tao, may dugo ng tao. Opo. So, ang problema dito is, kaya nga, yung dugo para sa kanila ang may power, ang naging mystical. So, nangyari, Mystical. mystical blood. Pero ang sinasabi ni MacArthur, blood is only symbol for his full life and suffering. Life kasi ang Blood symbol. itself is, yung life itself is in the blood. It means it's not the blood per se or the liquid, but in the principle of the suffering of Christ that needs to be carried out by God so that man can be saved, so that he can pay for the penalty Opo. of mankind. Yung dugo is element yan. Hindi yan ang nagliligtas. Ang nagliligtas ay yung prinsipyo kung bakit siya namatay at nabuhos ang dugo. So mula sa kanyang pagsilang, hanggang sa kanyang ministeryo, pagpapakahirap, pagpapakumbaba, hanggang sa siya'y gulpihin, hanggang sa siya'y ipako sa krus, siya'y ulusin sa tagiliran, siya'y bugbugin at putungan ng koronang tinik, hanggang sa siya'y mamatay. Yun yung death ni Christ. Yun yung life in death. The blood itself symbolizes all His life. Because He is pure. Opo. He is holy. He lived a holy life. Even if His blood is mystical connotation na, but if He is not true God, if He is not true man, He cannot pay for the penalty of sin. Therefore, there is a very big error in that belief. Nung ako Pentecostal pa, kala ko ganun din. Ganon din po. Na iniisip-isip ko, yung dugo talaga ang may power. No, you cannot separate the blood from the person.
It's the person of Christ. The blood is only a part of that person, of his body composition as human being. The principle is that he lived a holy life, so his blood is holy. His life is holy. Blood represents life. Opo. It's not per se the liquid form na yun ang mayroong bisa. At Pentecostal charismatics lang yung may ganong view na yung dugo daw ni Christ ang dahilan mismo. Yung daw dugo. Kasi yung dugo ay banal daw. No. It's the owner of the blood who is holy, not the blood. Opo. There's no such holy blood. Ano yun? Naging mystical na tayo na yung ilong mo holy, yung ngipin mo holy rin. Kung yung blood pala ay holy, paano yung hemoglobin? Holy rin. Paano yung red blood cell? Di holy rin. Yung bone marrow. Paano yung bone marrow na pinanggalingan ng dugo? Dapat holy rin. Hindi naman holy itself Mayroon itong talaga. body. Itong body is not holy in itself. Opo. But the principle in this body, yun ang holy kay Christ. The principles of holiness, the principle, the system that he has in his body, yung desires, yung compassion, yung intellect niya, walang bahid ng kasalanan. Hindi yung bone marrow. Kasi sineseparate nila yung body parts na holy, na bawat body parts holy. Yung liquid holy. Eh paano yung pawis holy rin? Magiging holy na rin lahat ng iba pang sangkap kung ang Opo. holy ay katawan mismo. Holy din yung mata. Holy din yung tutuli. Eh may tutuli din ang Panginoon Kristo. Of course, kasi siya'y Of tao. course. Hindi pwedeng wala siyang tutuli. Holy din ba yun? Yung dumi niya, holy na rin. Eh, ba't gagawin mo lang holy yung dugo? Ay, dumudumi din ang Panginoon Kristo. Tunay siyang tao eh. Kasi kung hindi siya dumudumi, hindi siya tao. Kumakain siya, therefore, Opo. dudumi siya. Tunay na tao siya eh. May bituka siya. May likido sa bituka. Oh. Yan nga po ang tanong ko dun sa Paano naging holy yung dugo lang? Mhm. Si-separate nyo sa lahat ng sangkap ng kanyang katawan. Affected po lahat ng paano. Affected lahat. So you don't treat the blood per se as holy, Mhm. but the person of Christ is reflected in that death, in that blood. The blood symbolizes life and death. Because if you don't have blood, you are dead. If you have blood, you can still live. Mhm. Mayroon po pastor similar diyan sa claim sa view na yan na heretical view ito eh. Yung monophysitism, yung kay Eutychus ba yun? Eutychus. Kay Eutychus. Yan, siya po yun. Na nagmix yung human nature deity at saka yung yes, humanity. Nag-form ng isang ano. Oo, nag-form ng nag-bolt in sa isang katawan. Hybrid. Hybrid yon. Hindi yun, kasi one person na lang yun. Opo. Hindi na two persons. Kasi si Christ may two persons, separate but not mixture. Two nature yata po, pastor. Yeah. Separate siya, yung two natures. Ang two natures na. Two natures, Dua- but not mix and not separate. Yes po. Kaya Different. mapanganib. May distinction yung pagiging Diyos, may distinction yung Yes. pagiging tao. Hindi naghalo. Na And- parang kape at saka yung tubig na naging. Sa ginagawa po nila, pastor, pinaghahalo kasi So nila. yan. Monophysitism, Oo. yung ganong view. Na yung blood din ay pero sinutus lang nila yung blood as holy. Oo, yun Yung nga po. ngipin hindi. Hindi. Yung laway hindi. 'Di ba? Kasi kung holy lang yung blood, paano yung ibang material ng Oo. katawan? Paano Eh, yung laway, yung pawis, yung kulangot, yung frig, water sa katawan. yung water sa katawan, water sa baga, dapat holy na rin. Opo. Kasi Yung mangyayari, lahat na pati katawan niya, holy rin yung katawan. Hindi. Ang holy yung prinsipyo ng kanyang katauhan. Ayun. Na wala siyang kahit anong bahid ng kasalanan, wala siyang prinsipyong umiiral sa kanyang katauhan, walang influence ng kasalanan, walang nagdidikta sa kanyang puso para magkasala because he is holy in nature, not holy in essence. Yes. Na yung body parts, Mhm. not holy in portion by portion of his body, but in principle of his volitions, of his affections, of his intellect, of his desire, lahat yon ay walang bahid kasalanan. Kahit na may dumi sa kanyang katawan. Kasi yung katawan ni Jesus narurumihan, naglalakad nga kaya naghugasan ng paa. Mhm. Di ba? Di ba buhat marumi ang paa ninyo? Di po ba't ako ang dapat maghugas? Sabi ni Pedro, kayo pa ang teacher, kayo pa maghuhugas. Kasi madumi. O, di ba? Umiihi din siya. O, di yung ihi niya, dapat holy rin. Ay, yung palang holy lang, yung blood. No.
Kasi yung blood is symbolizing yung life and death. Hindi pwedeng i-separate mo siya at sabihin mo yun lang kanyang blood ang tumubos. Hindi pwede yun. Kaya naging mystical yung blood. At hanggang ngayon, nagiging mystical na yung blood, yun daw tinapay, nagiging blood. Di ba? Transubstantiation. Naging transubstantiation. So, hindi po natin pinaniniwalaan ang mga ganoong maling katuruan, monophysitism. Tama po. Ayun, so, malinaw, Pastor, nawa ay nasagot o nabigyan ng paglilinaw yung katanungan ni Jersey ba yun? Jeray Corong. Jeray. Jeray Corong, ano? Hope na sagot si Jeray. Kung ikaw ay nanonood So, ngayon. panoorin natin yung video tungkol sa isang tao. Ito isang tao na naniniwala na mali daw ang irresistible grace. Opo. Kaya daw tanggihan talaga. Meron po Diba? natin. Kaya daw tanggihan. At heresy daw ang Calvinism. Opo, grabe. Tingnan natin kung anong sinasabi niya. Post-teaching. This teaches that when God has elected someone, then he makes them come to him for salvation, and that when God calls someone, then they automatically and irresistibly respond. But the problem with this is that it takes away the free will of man. They'll say that if a person isn't saved, then it's because God hasn't drawn them, and that God only draws those who he predetermined could be saved. The truth is that the drawing of the Father isn't what limits us in salvation, it's what enables us to be saved. And the reason why everybody can be saved is because God has drawn all of us. Jesus says in John 12:32, "And I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me." God wants all to be saved, but many in their free will choose not to be saved. Irresistible grace is a false. Yung pala yung ginamit. Ini-equate niya yung draw all men doon sa nome, yung kinote ni Christ doon sa ilang na Si lahat talaga titingnan ng tao si Kristo. Malalaman ng lahat tungkol kay Kristo. Walang matatago. Ibig sabihin ng draw doon. Hindi yung draw unto salvation. But draw na mapapansin siya. Opo. Hindi ilalapit. Kundi gaya nung ahas sa ilang, kailangan tumingin sila kay Christ. Pero yung pagtingin, di naman lahat ng tumingin doon na save. Ang kaluluwa ang nasave doon, yung pasakit sa katawan, yung snake bite. Okay. So you don't equate that into salvation. Physically yun Diba? So Tama ito po. is yung ang ang point doon makikilala si Kristo ng lahat ng tao. Kaya maa-attract din sila, either they hate them, kahit napansin mo siya Either you will hate him or you will deny him. Opo. Yun yung drawing doon, yung pagkakita lang, yung pagkapansin, but not yung pananampalataya. Hindi yung faith. Ngayon ito ulit, ang contention niya kung bakit dinideny niya yung irresistible grace is because of man's free will. So parang sa kanya, pagka ang tao pala ay hindi niya kayang tanggihan yung grace ng Diyos, eh di wala na pala siyang freedom tumanggi. So naapektuhan yung kanyang free will. Again, i-define natin yung free will. According doon sa first letter in the acrostic tulip, yung T is total inability. Doon nagre-rest ang freedom. Hindi natin sinasabing walang freedom ang tao na lumapit sa Diyos. Hindi natin sinasabing walang freedom ang tao na tumanggi sa Diyos. Ang sinasabi natin is, ano ba ang abilidad ng tao? Kaya ba niya na lumapit sa Diyos? Sa kanyang sariling kakayahan? Kaya ba niya nang unawain ang plano ng Diyos at ang grasya ng Diyos sa kanyang sariling kakayahan? So, ang sinasabi natin is, yung freedom na yon ay nawala. Namatay siya sa kasalanan, ibig sabihin, wala nang anuman na kakayahan ang tao na gumawa ng katuwiran na kalugod-lugod sa Diyos. At tanging pawang nagagawa na lang niya dahil siya likas ng makasalanan at intensive yung kanyang pagiging makasalanan. Kanyang puso, ang kanyang kaluluwa, espiritu, ang kanyang isip, ang kanyang pagnanasa, ang kanyang kagustuhan, lahat ng ito ay nabahira na ng kasalanan at walang kahit anumang kanyang iniisip na walang kasalanan, na banal. Dahil nga, sinumpa ang tao
na galing kay Adan. Nang si Adan ay sumpain at nagkasala, nagkaroon na ng prinsipyo ng kasalanan sa kanyang buong katauhan, lahat ng ipinanganak mula kay Adan ay nagmana ng kasalanan. Tama po. And therefore, dahil siya ay makasalanan ng isilang, ang tangi lang niyang kayang gawin ay magkasala ng mas maliit at magkasala ng mas malaki. At kailangan siya'y buhayin muna ng Diyos para siya makalapit kay Kristo. Para maunawaan niya. Kaya nga, ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, para sa kanya, kamangmangan lamang ang mga bagay na spiritual. At hindi niya kayang unawain ang mga yon sapagkat ang mga bagay na spiritual ay maunawaan lamang sa parang spiritual. Therefore, we need to be revived. We need to be regenerated first before we can respond. Tama po. Ngayon, kung hindi ka ni-revive, ano ang kalayaang meron ka? Ang kalayaan mo ay hindi para lumapit kay Kristo. Dahil no one is righteous, not even one, no one comes to Christ. No one seeks after God. So no one understands. How can you come to Christ on your own if you cannot understand Christ? So ibang Christ ang nilalapitan mo. Ibang Christ. So therefore, Ibang it Diyos. follows sa kanilang ang Armenian system, dahil nga ang tao ay hindi naman totally unable, may kakayahan pa siya, doon nagre-rest yung freedom. Yun. Kaya pagka ang Diyos tumatawag, may freedom siyang tanggapin kahit walang assistance ng Diyos, kahit walang regeneration. Tama. At mangyayari lang ang regeneration pag yung sumampalataya na. So ang regeneration sa kanila ay result ng faith. Nauna yung faith before regeneration. Mapipilitan na lang ang Diyos na regenerate kasi tumanggap eh. Hindi naman pala niya elect, biglang tumanggap. So sa kanilang election ay yung nakita ng Diyos na pagtanggap. Ngayon, ang problema doon ay bakit hanap pa rin ang hanap ngayon ang Diyos ng mga hindi iniya-elect? Diba? At kanya lahat pinibigyan ng pagkakataong maligtas. At binibigyan niya ng kakayahan pala sa sarili nila. Ay alam naman niyang hindi tatanggap. Paano yun? Binigyan mo ng kakayahan, pero alam mo namang hindi tatanggap. Bakit mo pa siya sisiran? Problematic. Gospel, napakalaking problema. Yung theological system ng Armenian Hindi talaga. kayang tumindig sa logic. Yung logic ba, illogical eh. So paano magkakaroon ng kakayahan ang taong tumanggap kung siya nga ay ang kanyang kalikasan ay wala siyang kakayahan? O ay paano siya tatanggap kung hindi niya kayang maunawaan ang tinatanggap? Di ba? Paano siya sasampalataya kung hindi niya kayang maunawaan kung ano ang sasampalatayanan? So kahit anong gawin niya, hindi siya makarespond. Kailangan nga talaga yung grace muna. Pahayag sa kanyang ebanghelyo, buhayin ang kanyang espiritu, at sa gayon ay makarespond siya. Willingly hindi yung misrepresentation nila sa Calvinism, pagka daw tinawag ng Diyos ang tao, ayaw ng taong iligtas siya. Kaya wala daw kalayaan ang tao kundi basta sumampalataya na para bagang hinihila ng Diyos at na nagpipimiglas ang tao papuntang langit. Walang ganoon. Parang ano po yun, yung doctrine ng fatalism yata yan eh. Mayroong ganyang katuruan. So, basahin natin, muli, we don't misrepresent yung doctrine of efficacious grace. Ginagamit na kasi efficacious. Kasi yung irresistible nga kasi, may connotation ng parang ayaw mo. Diba? Irresistible, hindi parang you cannot resist. So, kahit ayaw mo, you cannot resist. Kaya binago rin ng iba, ginawang effectual. Ibig sabihin, epektibo siya. Opo. Na dahil effective yung calling or epektibo yung calling, talagang lalapit. Hindi siya kayang mahindian kasi epektibo siya. So ang teaching ng itong Westminster Confession, sabi dito, tungkol sa efficacious grace. The Westminster Confession states the doctrine of efficacious grace thus, quote, all those whom God has predestinated unto life, and those only He pleased in His appointed and accepted time, effectually to call by His word in spirit, out of that state of death in which they are by nature, to grace and salvation by Jesus Christ, enlightening their minds spiritually and savingly to understand the things of God, taking away their heart of flesh and giving them a heart of taking away their heart of stone and giving them a heart of flesh, renewing their wills, and by His almighty power determining them to that which is good, and effectually drawing them to Christ, yet so as they come most freely, being made willing by His grace. So yun.
And this effectual call is of God's free and special grace alone, not from anything at all foreseen in man, who is altogether passive therein, until being quickened and renewed by the Holy Spirit, he is thereby enabled to answer this call and to embrace the grace offered and conveyed by it. So, ang effectual call ay ang work ng Holy Spirit whereby kanyang i-regenerate yung tao through the preaching of the Word at kanyang bibigyan ng pagnanasa ang tao na nakaunawa na. Kasi nakaunawa na eh. So, magkakaroon na ng pagnanasa ang tao, patao siya makaunawa. Pero without the work of the Spirit, effectually calling the elect, they cannot understand spiritual things. So therefore, a man must be enabled by the Spirit of God to respond. And when he is already able to respond, then he is willing and happy and overwhelmed by the grace of God that he has just understood. And therefore, he will come to Christ willingly, not kicking his feet Nagdadabog na po. the ground or against anybody na kanyang ayaw niyang tanggapin o ayaw niyang tanggapin. Hindi siya lumalaban na sa Diyos. Willing na siya na i-accept kasi i-overwhelm siya ng grace ng Diyos. Papaunawa sa kanya. Paano naman tatanggi ang isang taong nakaunawa Opo. ng ginawa ni Kristo? It's impossible for men to deny what he has understood na napakalaking pagpapala. Parang ganito eh. May taong hindi nakakaintindi, no? Mayroong isang tao na siya ay veteran, World War veteran. Pag-alagala, tapos ang hihingi lang ng limos. No? Kung sino-sino nilalapitan sa Amerika. No? Isang illustration niya, si sermon illustration. So, maasa lang sa bigay ng iba. So, matanda na, gusgusin na, talagang walang pambili ng kahit ano. Homeless. Ngayon, may nakapansin sa kanya na may suot-suot siya kasing kwintas eh. Napansin na may suot-suot siyang kwintas. Tinignan ko ano yung nasa kwintas. Alam mo yung nasa kwintas? Yung pala ay may privilege siya ng free lahat from the government. May pirma ng presidente. Siya pala ay World War II veterans na dapat siya ay may privilege na lahat ay kanyang maibigay sa kanya ng gobyerno. Meron siyang free food, free transportation, free clothing, free hotel, accommodation. Grabe. So bakit? Anong pagkakaiba? Noong time na hindi pa niya alam, hindi niya ma-appreciate. Hindi niya ma-appreciate. Hingi siya ng hingi. Pulubi siya. Nung maunawaan niya, syempre tuwang-tuwa siya. Matatanggihan ba niya yun? Pwede pa ba niyang tanggihan yun? Pagkatapos siyang maunawaan na siya pala'y mayroong privilege. O nung hindi pa niya naunawaan, talagang hindi niya ma-enjoy. Hindi niya alam eh. O kung ganun din, pag ang isang tao hindi naunawaan yung grasya ng Diyos, kahit naandyan na yan. Pag wala kang pangunawa dyan, pag wala kang pakiramdam dyan, hindi mo yan ma-appreciate. Ganun din ang taong patay sa kasalanan. Kailangan mo nang maipaunawa sa kanya. At paano nga kita mo? Ito ang isang ilustrasyon na ang Diyos talaga ang nag-i-enable sa isang tao na makaunawa. Kasi i-present mo ang gospel sa lahat ng tao. Makikita mo yung matatalino, hindi maintindihan. Tapos itong mga walang pinag-aralan, ba't na-appreciate nila? Kasi it's not by human intellect that you have understood, but it's through the grace of the Spirit, enabling your mind to appreciate the grace of God. Yes, po. And therefore, you are made willing because you have been made. Your heart is now changed from being a heart of stone to becoming a heart of flesh. Ezekiel chapter 36, Yes. po, verse 25 to 26. Binago ang iyong isip. Nirenew ka. Binigyan ka ng bagong puso, bagong isip para maunawaan mo. Ang Diyos ang nag-initiate, kaya ka hindi nakatanggi. Hindi mo rin matanggihan iyon kasi biruin mo, pre na nga ang food mo, ayaw mo pang tanggapin. Pwede yun. Tama po. Anong gusto mo? Nabuhay ka sa nanlilimos ka. Ay nalaman mo naman palang, ako pala may pasis na bigay ng presidente.
signed ng president na kahit pala anong kainin ko, kaya kong kainin. Bibigay ng gobyerno. Kaya unless po na makaintindi talaga. Yes. So, what's the difference between the unelect and the elect? Mhm. The unelect has no capacity to understand. So thus, he doesn't have the freedom to choose. Why? How can you have freedom if you don't know what that freedom gives you, or what that freedom equips you with? Hindi mo alam eh. Tama po. Paano mo gamitin yung freedom na hindi mo alam? Parang ganito. Nasa rehas ka, yung palang rehas, ilusyon lang. Hindi mo kasi naiintindihan na ito pala ilusyon lang. So nakakulong ka lang roon kasi hindi mo naiintindihan. Pero kung naiintindihan mo na yung kulungan na yan, ay yung pala ano lang, wala pala yan. O, di malaya ka makakilot. Kaso nga hindi niya maiintindihan. Akala niya, wala siyang hindi niya kaya na Kasi nga, ilusyon lang. Yun lang ang alam niya. Ganun din ang isang taong hindi nakakaunawa. Ilusyon lang sa kanya ang Diyos eh. Paano niya matatanggap o paano niya ma-appreciate ang tunay na Diyos? Ilusyong Diyos ang alam niya. Tama po. At Pastor, ilan sa verse sa Bible na sumusuporta dito sa doktrina ng ano tawag dito? Efficacious grace ba ito? Calling. Yun pong Acts chapter 13 verse 48, I think, ano? Yung Pakibasa mo. Ano sabi diyan? sa Tagalog po maganda basahin natin. Brother RJ. Gawa chapter 14 verse 38. Yan. Verse 48. 48. Ayan. Basahin natin. Sabi po dito, Pastor, nang marinig ng mga hintil ang mga salitang iyon, yung gospel ito tinuturo nila Pablo, sila ay nagalak at nagpuri sa salita ng Panginoon at sumampalataya ang lahat ng hinirang para sa buhay na walang hanggan. Di ba po ang linaw? So, ang sumampalataya, yun ang lahat ng hinirang. Di ba? Kasi hindi sasampalataya yung hindi hinirang. So, kaya sila sumampalataya ay dahil hinirang. Kasi sa Calvinism, kaya ka sumampalataya, ang cause ng faith ay yung election. Opo. Hindi ka sumampalataya para hirangin. Hinirang ka na. Kaya ka sumampalataya. Sa Armenian system is, kaya ka inelect dahil sumampalataya ka. Nakita ng Diyos yun. Kaya ikaw pa rin ang nag-determine ng iyong salvation. Hindi ko talaga po ma-reconcile yung sovereignty ng Diyos doon sa bagay na yun. Hindi. Mahirap i-reconcile na ang Diyos pala ay sumusunod sa tao. Yes po. Na yung kanyang aksyon sa future ay nakadepende sa kanyang nakita sa tao. Therefore, ang tao pa rin pala ang nag-cause sa Diyos para siya i-elect. Dahil nakita niyang tatanggap. Na parang ang tao ay may libertarian free will. Yes po. Na kung ako'y tatanggap, ay di wala kang karapatang tumanggi. At ako na may kung tatanggi, wala kang kakayahang ako'y tanggapin. Matindi. So ako ang tatanggap sa iyo, hindi ikaw. Opo. At kung tatanggapin kita, wala kang choice. Samantalang kung ako ang tatanggapin mo, may choice ako. Natanggihan ka. Baliktad. So kung ikaw pala ay gusto ng Diyos, kaya mo siyang tanggihan. Opo. At kung ayaw ka naman ng Diyos, kaya mo siyang pabaguhin ng isip. Kasi ako may freedom Sumunod ka sa akin. O bakit ayaw mo akong tanggapin? Gusto ko. Tanggapin mo ako. Hindi po pwedeng hindi. So ang Diyos ngayon ay sunod-sunuran sa tao na nag-aabang siya ng tatanggap at tatanggi. Na pag ang tao tatanggi, wala siyang magawa. Opo. At mag-aabang uli siya ng ibang pagkakataon. Baka sa ibang panahon, baka tatanggap na ito. So hindi ko siya pwedeng iligtas ngayon. Aayaw Ito naman, maghahanap din siya noong tatanggap. At pag tumanggap, ililigtas ko ito. Kahit ayaw ko. Opo. O kahit hindi ko ito hinirang. Bakit? Tatanggap ngayon. Ngayon, kinabukasan tumanggi, wala siyang magawa. Kanya rin hindi mailigtas na kasi tumanggi. So therefore, ang Diyos, iiyak-iyak. Pinaglaruan lang ako ng taong ito. Akala ko totoo.
iiyak-iyak pa naman. Pagkatapos, biglang tumalikod. Di Kawawa nakikita. naman ako. So, Pinaglalaroan lang ako ng tao na nilikha ko. mhm. At wala akong sapat na kapangyarihan na siya ay buhayin sa espiritu at nang tuluyan na siyang magbago. Mhm. Ngayon, ang binabago ng tao, ang desisyon ng Diyos. Yun. Yun ang lumalabas. Yan Kaya po. niyang baguhin ang desisyon ng Diyos. Depende sa kanyang desisyon. Naalala ko po, Pastor, nung time na medyo mainit pa talaga ako noon sa pakikipagdiskusyon sa against Arminianism. May mga nakaka-encounter po ako na, actually, isa dyan si, yung binabanggit ko po sa inyo na si, yung nagko-comment, hindi ko na maalala. Open theism kasi po, Pastor, ito Ano po? Na hindi niya alam yung mangyayari. Yan, yung Diba? open theism. Oo. Kasi ang naalala ko na sikat na nangangaral niya. Sila Karl Barth. Karl Barth. Sino pa? Meron pong isang theologian, si Karl Bultmann. Clark Pinocchio yata po ito Si Pinok. Oho. Yan. Pinocchio. Yan po ang mga masigasig na nagdidepensa sa Arminianism. Sila. Yung mayroong libertarian. Libertarian. Na I am the boss of God. Mhm. Yan po. Ganyan na God ganyan. doesn't want to elect me, I can force Him to elect me by my decision. I can change His mind, even if He decided before the world began, before the world created, that I will not be saved. But I can change it now. I want to be saved, so He can change His mind. So yung eternal decree niya ay nakadepende sa yung temporary decision. Parang hirap yung So pabago-bago yung eternal. Kaya nga naging eternal yung decree, hindi na Hindi na mababago. mababago yun. Kailan ka inelect? Before the foundation of the world, paano mababaguhin na yun? Pagdating ng panahon na siya'y sumampalataya, mababago. Oo, ayaw ka niya. Kasi before the creation of the world, hindi kanya talaga elect. Pagkatapos nagbago ang isip niya nung ikaw ay mabuhay, bigla ka ngayong nagpakabait Mhm. at tumanggap. O edi yung kanyang eleksyon na apektuhan mo. Kasi pwede ka naman pala niyang iligtas ulit. Paano yun? Di wala pa pala talagang ang Diyos desisyon. Nasa iyo lang. So changeable ang Diyos, hindi niya siya immutable. Ang affected dito, hindi yung iyong Yung doktrina ng pagiging tao mo, kundi ang doktrina ng pagiging Diyos ng Diyos. Mhm. Lalabas, hindi na siya all-powerful, hindi na siya immutable, hindi na siya omnipresent, hindi rin siya omniscient. Kasi pabago-bago ang isip niya, kasi nga, hindi naman niya alam talaga ang gagawin mo. Opo. Ba't ka pa naman niya ililigtas kung alam niyang tatanggi ka sa bandang huli? Hindi niya alam. Pagkatapos kanyang iligtas, tumanggi ka, ba't ka naman niya ililigtas din ngayong sandaling ito kung bukas o makalawa o after 10 years, tatanggi ka na naman? Di pinaglaruan din ng Diyos yung kanyang sariling kalooban. Grabe. No? At siya'y nagdadalamhati sa tuwing mayroong elect, natatalikod. Mhm. Kasi nakakatalikod sa kanilang elect So, ibig sabihin, pwedeng ma-unelect. Hindi talaga. Oo. Kaya ito po ang problema ng Arminianism. Actually po, Pastor, kahit sa problem ng evil, problematic sila. Hindi masagot ng direkta ni Frank Turek yung tanong sa kanya ni Silverman nung nag-debate sila. Kung napanood mo niyo po Frank yun. Turek, Armenian. Armenian po siya Yung sa problem ng evil. Pero magaling sa debate. Sa debate, pero hindi po siya makasagot kay Silverman, yung atheist. Samantalang, nung si Silverman po at saka si James White, Ang maglaban. Oo. Nasasagot ni James White. Wala na may tanong si Silverman Kasi sasabihin ni Silverman, di ba? So, it means that, paano yung evil? It means that walang kapangyarihan ang Diyos. Mhm. Dahil pinahintulutan niya paano yung na-rape? Paano yung pala, hindi napigilan ng Diyos? Mhm. Sa Armenian system, ay talagang hindi. Nahirapan siya. Kasi free will ng tao ang nasusunod So, ibig sabihin, pag may gustong mang-rape, ayaw ng Diyos ipa-rape, marirape pa rin niya yun. Di ba? Kasi ang Diyos, hindi siya Kaya nga at determiner ng pangyayari. Nasa tao kasi ang desisyon. Talagang wala kang maisagot. Opo. Kay James Wala White. talaga ang Diyos doon. Kasi tao talaga. Gusto niyang mangmasaker, ay ayaw ng Diyos. So,
talagang labag sa kalooban ng Diyos, nagmamasakere yon. Ang Diyos, pigating-pigati. Grabe, hindi ko napigilan. Nagmasakere siya. Diba? Paano na ang hustisya? Imagine. Samantalang sa reform system, Malinaw po na. pinahintulutan yun ng Diyos Yes sapagkat po. yun ang kagustuhan ng tao. Meron tinatawag tayo na, yun nga, may isang nagsabi yung, ang tawag doon, yung compatibility. Compatible ang will ng Diyos sa will ng tao. Dahil nga may free will eh. So ang free will niya, magkasala na magkasala, pinahintulutan ng Diyos. Hindi dahil sa ayaw ng Diyos, kundi may freedom nga siyang magkasala. Mhm. So may freedom din siya na manampalataya pagkatapos na ma-regenerate. Mhm. So ang Diyos din, pinahintulutan din na siya sumampalataya. So yung kriminal, nagmasaker. Mhm. Hindi ibig sabihin ay ayaw ng Diyos na kumbaga hindi ibig sabihin ay walang nagawa ang Diyos, kundi talagang ang Nalaw. kasalanan ang kanyang pinahintulutang maganap sa yugtong iyon ng buhay. Opo. Dahil ang lahat ng tao ay makasalanan. Sana. So they are just acting based on their instinct and nature that they are sinners. But it doesn't mean that God has nothing to do with that. May pahintulot ang Diyos doon. So walang injustice. At yung taong nagmasaker, tiyak na magdurusa sa impyerno Tama yun. po. Diba? Yun ang dyan. Ngayon, yung taong minasaker, ay talaga namang wala din naman siyang karapatang mabuhay. Mhm. Dahil makasalanan siya. Parehas lang nung nang masakit at saka yung minasakit, pareho lang. Pareho silang walang rights Oo. to live. Pati tayong elect, wala nga tayong rights to live on this Tama on po. this planet or on this planet. Pwede nga tayong patayin na ngayon ng Diyos. It is because of His grace. That's why He intervened in the lives of the elect. He is intervening right now. Mhm. Ang mga elect lang, ang subject ng kanyang, ang tawag doon is yung love niya for the elect. Mhm. Yan. Meron siyang special love for the elect. Kaya, Ang tawag dyan, complacent. Ah. Complacent love. kaya po, Pastor, talagang as a believer ay hindi mo ito kaya ma-imagine po, Pastor, kung gaano kalaki talaga yung pag-ibig ng Diyos sa atin, di ba? Yes, Pag inano mo siya, in-internalize mo, iniisip mo talaga, makikita mo yung sarili mo na unworthy talaga sa biyaya ng Diyos. Kumbaga, wala tayong ni anumang katiting na karapatan doon sa grasya na ito. Yun. Sana Kaya nakikita kita mo, naintindihan natin, kaya hindi natin kayang overwhelm tayo. Paano natin tatanggihan? Totoo po. Yung offer na free grace talaga. Siyempre grace, kaya free. Hindi mo pwede nang pagdugtungin yun. Doon sa ino-offer niyang biyaya ng kaligtasan na kahit sino ka, kahit ano pa ang nagawa mo, kahit gaano ka kasama. Mhm. Sa dinami-dami ng lahat ng tao sa buong mundo, na itinakdang mabuhay at mamatay, ikaw rin yung itinakdang maligtas. Dahil mayroon siyang desisyon na hindi mo kayang ipaliwanag. Ikaw yung pinaglaanan niya. Samantalang, lahat tayo hindi karapat-dapat. Grabe, no po? Lahat dapat dalhin sa impyerno dahil lahat nagkasala. Tayo citizen na ng impyerno. Mula pa ng isilang, alien na tayo sa Diyos. Pero sa dinami-dami ng tao na isinilang, ikaw yung pinag-ukulan ng kaligtasan, ng pagdurusa, at ng katubusan sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus. Kristo. Na hindi mo naman dinesign. Hindi ka nga naghanap sa Diyos. Mhm. Hindi ka nga nag-ambisyon na maligtas. Grabe. Lumalayo ka nga sa Diyos eh. Pero binuhay ka sa Espiritu upang maunawaan mo. Sa pangaral ng salita ng Diyos, overwhelmingly kumilos ang banal na Espiritu sa iyong puso, isip, at buong pagkatao. Upang maintindihan mo, binuhay ka muna, kaya ka nakaunawa. At sa sandaling ikaw ay binuhay, nakaunawa ka, saka ka sumampalataya. Dahil yung pagsampalataya ay produkto lang ng pagkaunawa mo sa salita ng Diyos. Na yung pagkaunawa mo sa salita ng Diyos ay resulta naman ng pagiging buhay mo sa Espiritu. Dahil tayo'y patay, wala tayong kakayahan na kilalanin ng Diyos sa ating sariling kakayahan. Patay tayo sa Espiritu, ang ating Espiritu na supposedly may kakayahang makipag-ugnayan, makipagkomunikasyon, maunawaan ang Diyos at makalapit sa Diyos ay nawalan ng kakayahan. Yun ang ibig sabihin ng patay sa Espiritu. Walang kakayahan sa anumang aspeto, sa anumang antas na lumapit sa Diyos, makaunawa sa Diyos. Dahil wala nang natira sa atin na mabuti, na sukat na i-practice natin para tayo maging karapat-dapat din sa Diyos. Kaya tayo ay nakatanggap lang ng biyaya.
Tama. At sino nga, ano ba, kahit ang pag-ibig ni Kristo ang nagpupumilit sa atin na magkaganito, na maglingkod sa Diyos. Mhm. Na talagang mayroong extra special tayo na katangian na wala sa iba. Na tayo'y may bunga ng Espiritu. Na kahit tayo inaaway na, may kakayahan pa rin tayong maunawaan yun ng away sa atin. Kahit na nakakaranas na ng injustice. Kahit nakakaranas na ng injustice, mayroon pa rin tayong, mayroon pa tayong puwang para sa atin na pangunawa na ang Diyos pa rin ay mayroong ginagawa sa kabila ng lahat. Mhm. At hindi tayo marunong maghiganti sa ating sarili. Gusto nating idaan sa ating sariling kamay ang paghihiganti. Hindi natin inilalagay sa ating sarili. Opo. Pinadadaan natin sa hustisya at sa mga kasangkapan ng Diyos. Doon natin iniluluhog Tama. upang ang Diyos din ang magdesisyon. At kung hindi favorable sa atin, still nagpapasalamat tayo sa Diyos. Na kahit paano nabuhay tayo sa mundong ito, kahit walang katarungan sa mundo. Dahil ang totoo, sa langit mayroon ng katarungang Opo. ganap. Dahil doon mauunawaan nating lahat kung bakit naganap ang lahat ng mga bagay sa mundo at sa ating buhay nung tayo'y nabubuhay pa sa Agree po. lahat ng ating tanong ngayon ay masasagot sa langit. Mhm. Dahil mauunawaan na natin ng ganap kung ano ang karakter ng Diyos at kung sino ang Diyos. Mhm. Bagamat hindi natin pa rin ganap na makikilala ang Diyos sa ating sarili, na buong buo na makikilala siya sa kanyang pagiging Diyos. Dahil pag kilala na natin ng lubusan ang Diyos, wala nang cause for amazement sa langit. Magiging indifferent na tayo sa Diyos. So, Dahil lubos na natin kilala eh. no, pagdating natin Kasi sa sabi nga, langit. familiarity breeds contempt. Opo. Pero Kaya- sa langit, hindi natin mauubos, naganap, na mauunawaan ang lahat ng hiwaga tungkol sa Diyos. Kaya patuloy tayo bawat segundo, kung mayroong mga segundo, dahil walang segundo, diba? Mhm. Kung may segundo, Eternity. bawat segundo, naa-amaze tayo sa bawat aspeto ng kanyang hiwaga, ng kanyang katangian, Tama. ng kanyang majesty. Mhm. At patuloy tayong walang hanggang sasamba. Dahil walang hanggan na hindi natin kayang ubusin ang ating malalaman tungkol sa Diyos sa buong walang hanggan. Dahil ang Diyos ay walang hanggan eh. Hindi mo siya ganap na maunawaan. Dahil yung isip ay may hangganan. You cannot fill the finite mind with the infinite Yes po. wisdom Mhm. and knowledge about God. Kaya patuloy natin na may enjoy yung pagkakilala sa Diyos. Grabe, no? Ang kakamis. No? Heaven is heaven because it is, sabi ni Paul Wasser, it is an endless chase of the majesty of God. Wow. Oh, amazing. Sabi po ni Brother Tamil, kaya po pala we must worship in spirit and in truth, hindi sa mga physical attributes. Because our spirit, who is made alive by the Yes. Holy Spirit, is able to worship God because we have been made alive only by grace. Kaya yung walang kakayahan na kilalanin ng Diyos, yung mga patay sa spiritual, ang worship nila ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos kasi hindi naman nila naunawaan kung sino ang Diyos eh. Opo. So they can act as if they are worshiping somebody, but if they are not alive spiritually, Opo. they worshiping only in their minds, which is by nature sinful. So yung sinful na mind, ang ipoproduce niya is false God. False God. Kaya ang gagaling nilang sumayaw, gagaling nilang tumugtog. Ang gaganda ng kanilang mga boses, pero hindi maganda yon sa dinig ng Diyos kung hindi nila kilala kung sino ang sinasamba nila. Opo. May recently lang, may napanood po akong video, Pastor eh. Isinyer ko nga sa wall ko yun eh. Yung kanyang analogy ng worship is yung tamang pagsamba daw bibigyan mo ng flower. Ang Diyos, Ay, ang isang tao. Patabi mo isang tao. Hindi katulad ng yung iabot mo yung flower sa kanya ng magandang yung gentleman ang dating. Hindi katulad ng bibigyan mo siya ng flower, imitsa mo lang. Oh, hindi daw worship 'yun. Parang pag umawit ka sa Panginoon, kailangan nakataas ang kamay.
Yun ang tunay ng worship. Pero pag kakanta ka lang ng ganyan-ganyan, praise, hallelujah, praise the Lord, tapos kumakagat-kigat pa sa kuko, hindi raw worship yun. O kaya ay nakahalukip-kip ka lang, hindi totoong worship yun. Yung kasing singing Singing lang. is only a form Yes, of worship. opo. It is not worship per se. It is only one of the form and means to worship Tama God. po pa, tama po. Paano? Ibig sabihin pala, paano kung putol ang kamay noon, ulumpo siya? Opo. O di hindi na pala siya makapag-worship Yun kasi ang- yung pala, external lang na pagtaas ang kamay. At saka paano kung di ko naman feel tumaas dahil ako'y overwhelmed na ng grasya? Hindi ka kasi makataas na pagka yung tunay ka Opo. namamangha eh. Totoo po yan. Na ano ka na sobrang amazement mo, wala ka na talaga sa ano. Parang lakas. hindi ka makapaniwala Hindi na ka ganun. makapaniwala. Tapos ngayon gaganon-ganon ka. Pag gaganon-ganon ka, hindi mo na-appreciate ang Diyos eh. Tama po. Kasi paano ka makakaganon-ganon sa isang banal na Diyos? Mhm. Kaya kita mo, sino ba ang sasambahin? Ang Diyos. Ay, Diyos, hindi tao. O ikaw ba ang magdidictate kung paano sasambahin ang Diyos? Mhm. Ang magdidictate kung paano sasambahin ang Diyos ay ang Diyos. Kung ano yung gusto niyang kilos, kung ano yung gusto niyang sigaw, o kung anong gusto niyang boses, kung ano yung gusto niyang paraan, yun ang paraan mo ng pagsamba. At sa Biblia, hindi sumasayaw. Kung ano yung niregulate po They sa are filled Bible. with awe and wonder, and they are just listening Yes to po. the words of God. Mhm. Kahit may music, hindi sila sumasayaw. At saka sa templo, wala namang magulong pagsamba. Tama po. Very solemn sila. Mhm. Alam mo yung nami-misinterpret nila yung, ba't sabi sa Bible, yung, let all of the trees of the fields clap their hands, all the tayo daw dapat sumigaw. Psalms po yan. Kasi may tinatawag tayo na Song of Ascents. At song yung festival songs. Kinakanta lang nila tuwing piyesta yon. Lagi halimbawa yung pag nag-aani sila. Mhm. Sa atin din, no, sa Pilipinas, meron tayong kanta yung bike, yung magtanim ay di biro. Kinakanta yun pagka yung anihan at taniman. Pagtaniman. Kantahin mo sa worship din yun. Magtanim ay di biro, maghapong sasayaw ka pero hindi tangkup eh. Ganon din yung let all of the trees clap their hands. Yun ay pagka ang mga Israelita ay sumasakad o umaakyat ng bundok at nagbibiyahe papuntang templo, doon nila kinakanta yun sa field. At yun ay personification lang, hindi naman totoong pumapalakpak yung mga puno, yung mga dahon. Kundi pinipersonify nila yung mga puno na parang pumapalakpak sila sa Diyos. So, and it's So, Song of Ascents, war song. Meron silang war song, yung Through our God, we shall do valiantly. Kasaan nila kinakanta yon? Sa digmaan lang. ngayon po kinakanta Yung kinakanta mo sa worship, true. Ano, kipagdigma ka? Nagmamarcha pa po ba? Nagmamarcha pa sa loob ng church. Through our God, we shall do. Hindi mo alam ang context kung ba't kinanta yun eh. Nakikigaya ka lang sa kanta eh. Sino dapat kukonsultuhin mo kung anong laman ng kanta mo? Ay di yung makikinig. Sino bang nakikinig? Diyos na banal. Ay yung tao nga kinukonsulto mo pag-aalayan mo ng kanta. Sige, bawa, ako gusto kong kantahan kita, birthday mo. Siyempre, aalamin ko ano ba ang favorite song ni Pastor Derek. Yun ang kakantahin ko. Si Pinoy, hindi mo pwedeng basta kantahan ng kung ano-ano, kung ayaw niya yung kanta. Ang gusto niya pusong bato. Yun. Kantahin mo Kaya sa siya kanya. pala hindi nagkaroon ng Special request. Tuwang-tuwa yun. Kantahan mo siya ng, Pinoy, ikaw ay magwapo. Yun. Magwapo. Baka tadyakan ka niya. Sabi niya, alis ka rito, Malacanang ito, binababoy mo. Ang daming nang bababoy sa Diyos sa loob ng church Totoo po yun. Kung ano nung pinagsasabi sa Diyos, check ka, holding hands ko, ano ko, boyfriend mo? Ginagawang boyfriend si Jesus Christ. Kakababa lang, tinampos. Tapos, heaven is not heaven without us. Okay. That's why you brought heaven down to earth. Bakit hindi daw heaven ang heaven pag wala ang tao? Ano ka? Sino ka? Kahit wala ka nga dito, heaven pa rin yun. Ang Diyos kasi, ang isa sa kanyang essential attributes, He is in Himself content without anybody to depend on. Hindi po siya po ay self-dependent. At siya po'y masaya na. Mhm. Diyos siya May Diyos bang hindi masaya sa kanyang sarili? Kahit nga nung hindi pa tayo nilikha ng Diyos, masaya na siya Mhm. Hindi ka naman niya kailangan So parang ang lumalabas sa mga kanta, you need us, Lord. You need us. Yun. Without us, you cannot be God. Yun. Without us, you cannot be happy. Without us, you cannot be content. Because we are the source of your being God. Wow! Mhm. Binaliktad mo pa, ikaw na ang Diyos.
Sana all. Sana all ikaw na. Pero mo, tapos sasabihin sa Diyos, Lord, you told us in your word that if we have faith, we can move mountains. Inuutusan ngayon ang Diyos dahil sinabi ng Diyos. Hindi naman niya talaga yun ay figure of speech. Eh. Gusto mo ngayong pabukayin ang dagat. Uutusan mo pa ang Diyos, sino ka? May karapatan ka bang mag-uutos sa Diyos? Makasalanan ka lang tao, tapos ngayon uutusan mo ang banal na Diyos. Nagdi-declare pa eh. I declare in the name of Jesus. Pinadeclare ba sa'yo na magaling na yung taong? Inuutusan mo ngayon ang Diyos kasi pinag-pray ko na ito, pagalingin mo. Ano ka? Lord, kahiyaan na to. Kahayaan na. But, Lord, ako noon, may karanasan nga ako, naikwento ko na, akala ko ang Diyos pwedeng utusan. Kasi yan ang turo sa atin sa Pentecostal. Pentecostal. As long as you have enough faith, yung faith mo ang mag-move sa mind ng Diyos. Wow. Your faith will move the mind of God in the will of God to act depending on your faith. If your faith is big, then big things will happen to you because God can only work through you if you have faith. If you don't have faith, you cannot acquire what you want from God because it takes big faith to move the big God. Yun. Malaki daw ang Diyos eh. Malaki din ang faith mo. Grabe. So, mayroon akong ganong doktrina, missionary ako, napadaan ako sa isang tabing dagat, doon sa ano yan eh, sa may busdak, no? Tawag nila doon, nalimutan ko na, sa may papuntang Ilugan. Napadaan ako sa beach na yon. So, nakita ko na nagkakagulo sa isang bahay. So, nakiusyoso ako pagdaan ko. Yung pala naghihingalo na yung matanda. So, ang nasa isip ko noon, dahil ang doktrina ko ay basta may enough faith ka, i-declare mo. So, ginawa ko, nanghasa ko, pumasok ako doon sa bahay, tapos naroon yung mga anak, nakabantay na, nag-iintay na ng nung mangyayari, yung kamatayan ng kanilang, naghihingalo na eh. Paisa-isa na lang, matanda na. So, ang ginawa ko, nangaral ako, sabi ko, wala pong imposible sa Diyos. At sinabi po sa kanyang salita, basta may pananampalataya ang isang tao, pagagalingin iyan ng Diyos. Basta po kayo'y manampalataya. Ay di naghealing na ako. I command in the name of God. Sickness, get out of this body. Ganun ako noon. Akala ninyo, hindi. Pinapalayas ko yung sakit. Kung may masamang espiritu, evil spirit, out. You have no power over this body. Grabe In Jesus' name. Yung pong Oy, passion grabe na yung po. passion ko noon. Iyakan. Tapos sabi ko pa, nung ako'y palis na, manampalataya po kayo sa Panginoon. Bukas, pagdaan ko po rito, magaling na siya. Kinabukasan, gabi na ako, halos dumating, dadaan gabi na. May mga digasa na. Naku, nahulaan ko, patay na. Marami lang tao. Galamay. Hindi na ako makadaan. Doon ako sa kabila, sa bundok, dumaan. Iniwas-iwasan ko na yung tabing dagat. Mula noon, ayoko nang dumaan sa bahay. Kasi bakit? Sinabi ba ng Diyos yun? Na kaya mong utusan siya? Na marunong ka pa sa Diyos? Ikaw ang nagtatakda sa gagawin ng Diyos. Sino ka? Tama po. Sa halip na makiusap ka, manuyo ka, at magmakaawa ka sa Diyos, uutusan mo pa ang Diyos. Wala ka nga kahit anumang karapatan eh. Sa mundong ito eh. Sa grasya ka nga lang giniligtas, tapos ngayon, nung maligtas ka, uutusan mo na siya. Hello? Buti na lang, ang Diyos, napakapasensyoso. Opo. Napaka-magandang loob sa kanyang hinirang eh. Pinagpapasensya niya, hindi pinarurusahan agad eh. Kaya ako, dumaan ako doon, puro ako sugat-sugat kasi maraming mga tinik-tinik akong natutungan kasi kalaan, talagang magubat yung dinaanan ko eh. At saka pagdadaan ako doon, titingin-tingin ako, baka may nakakakilala sa akin dito. So, anong nangyayari tuloy? Pinapasama natin ang imahe ng Diyos o yung pagkakilala ng Diyos sa tao na naaapektuhan. Kasi ang itinataya natin, pangalan ng Diyos eh. Sinasangkalan pa natin ang pangalan ng Diyos doon sa magaganap na hindi naman iyon ang Diyos, hindi naman iyon ang ginagawa ng Diyos, kundi ikaw lang nagsabi. Parang ginagawa mong garantor, nangutang ka, tapos di ka magbabayad, tapos garantor yung suusigin. Di ba? So, yan ang nangyayari kadalasan sa mga maling pagkakilala sa Diyos. They are worshiping, serving God, but actually God is not pleased. Because if you want to worship God and serve God, you must do it in accordance with His Word. In accordance with what He wants and desires for a worshiper. So kung sasamba ka, ay dapat yung mga lyrics ng kanta mo hindi man-centered.
Tama po. Dapat sentro sa Diyos, sentro sa kanyang ginawa para sa atin, sentro sa kanyang kabanalan, kabutihan, sa kanyang essential attributes, siya walang hanggan, siya'y puno ng pag-ibig, mabiyaya. Yun. Puno ng hustisya. Dapat balance eh. Na sa kanya lang. Kaya nga worship eh. Sa kanya lang nakatuon. Hindi, Paano naging worship na heaven is not heaven without us? Hindi yun worship. Sentimental, music. When sentimental singing. Focus on the self. Tapos meron pang church na may kanta sila na pagkagising sa umaga. opo. Sa worship yun. Si Jesus ang iniisip. Una muna, naroon pa si Jesus. Pag sa kalagitnaan, bewang ko'y kumikembot. Yan na. Mga Kumawala na. Nagchat-chat. At pa ako'y tatsahan na. Tapos sigawan na. Kasi nairaos na ang laman. Imagine doon mo pag ginagawa yung iyong pita ng laman sa mismong pagsamba. Dapat kang patayin, sa totoo lang. Tapos mali-mali ang pagkakilala sa Diyos, ang lyrics. Come Holy Spirit, ay nasaan ang Holy Spirit? Nasa labas? Ay, ang Kristiyano nga, kasama niya ang Espiritu Santo, kasama ng kanyang Espiritu. Kasi imbitahan mo pa? Matutuwa ba ang Espiritu Santo doon? Nasa ano ba, sinong Espiritong iniimbita mo? Narito na nga ako sa loob. Tama. Minsan pa, Jesus, we welcome you. May mga MC pa na, meron po tayo ngayong pangunahing bisita. Yun. Bisita lang si Jesus. I-welcome natin ang Panginoong Jesucristo. Binawang bisita. Opo. Imagine that, bisita mo si Jesus. Palakpakan po natin. Hindi siya yung hari at Panginoon ng lahat. Bisita lang siya doon. Kaya ngayon, siya po ay nanonood. Dapat tayo ay maganda ang performance. Yun. Kaya noong tayo ay lumulukso para sa sanlibutan, lumukso din tayo para kay Jesus. Ginawa mo pa ngayong makalaman si Jesus. Lukso rin kayo. Na natutuwa. Wala ba kayong mga kamay? Yan ba ang tagpupuri? Palakpakan po natin ang Panginoon. Bisita natin. Ang mahina ang palakpak, mahina po ang pagpapala. Yun. Palakpak talaga naman. Imamanipulate pa at ibablackmail pa yung Opo. worshiper. Lumukso po tayo para sa Panginoon. Ang hindi po lumukso ng mataas, mahina po ang pagragasa ng biyaya ng Ay Diyos. may sumpong ng uric acid po. Ay may sinumpong ng rayuma. Rayuma. Ay sabi niya, kawawa ako, di ako makabukso. Di ba? Ito pa po, Pastor. Yung MC naman, sabi niya, nag-pray siya eh. Lord, samahan mo po, gabayan mo po yung mga mag-perform dito sa unahan. Ano daw? Yung mga mag-perform po dito sa unahan. Sabi ko, Diyos ko po. Performance lang ang worship. So worship is not performance. Hindi ito para sa tao. Hindi ito para sa pandinig mo lang. Grabe. Ito'y para sa pandinig ng Diyos na dapat yung naririnig niya ay kalugod-lugod. Tama. At tama ang liriko. Hindi yung ginawa mong ang Diyos ay parang maliit lang na Diyos-Diyosan. Na parang ini-emote mo pa. Na parang, oh hallelujah, purihin ka. Pinapaiyak mo lang naman pala. Oo. Kala mo, totoong pinupuri mo ang Diyos. Pero gusto mo lang makasulisit ng response. Opo. Na pagka sila'y umiiyak na rin, yun na ang move ng Spirit po. Yun. Ibibintang mo pa sa Espiritu yung manipulasyon mo. Tapos papatutuo mo sa Napakamapusong mo. Papatuo mo sa ibang church. sa prayer meeting po. Ay, salamat po. Grabing na-bless po ang church Oo, nung nakaraan. ang blessing sa kanila, emosyon. Grabe po, blessed to bless po kami, kapatid, nung last Sunday. Kasi po lahat nag-iyakan na. Ang blessing pala yung iyak. Hindi yung pagsunod, na nasunod mo ang kalooban ng Diyos. Sinusukat mo ngayon sa performance mo. At kaartihan mo lang. Kasi ba't talaga umaarte? Inaartehan lang yung mga galing. Ay nako maski ako noon nag-aarte lang din ng pagpupuri. Kasi nga kailangan ko lang parang seryoso para yung tao seryoso rin eh. Yung gitara. Pero ang totoo, ang problema ko daming-dami na. At tinatago ko na ako'y disgruntled na sa buhay. Pero doon ko idadaan sa iyak ko kasi umiiyak na ako dahil ang dami nang nangyari sa akin, puro problema. Ayaw ko nang mabuhay sa mundo, pero hindi ko pwedeng isabihin. Oh, Panginoon, salamat, nabubuhay pa kami. Pero sa totoo lang, ayaw ko nang mabuhay. Di ba? Panloloko na eh. Deception na ang ginagawa. Dinideceive natin ang ating sarili, dinideceive natin ang Diyos. Paano madideceive ang Diyos? Kilala ka naman ng Diyos eh. Kaya nga, how can God be glorified doon sa iyong emosyon na pansarili at totok sa sarili mo? Hindi sa Diyos. Hindi sa Diyos.
Hindi sa pagpupuri, kundi ay baka ako maringgan na to. Kailangan kong i-please itong mga taong ito. Yun ang nagiging problema Mahirap, po. hindi ganun. So, medyo na-off topic po tayo, Pastor. Ano mo? Okay. Ayun. Okay lang naman. At least Kaya nakikita nga, po natin din. yung effectual calling kasi is dahil nga, hindi siya makatanggi dahil may supernatural Opo. kasi na change eh. Yung babaguhin ng Diyos ang puso mo, pagkatao mo, i-regenerate, kabubuhayin ka. So kaya you cannot resist eh. Hindi talaga. You Hindi cannot talaga resist. tama. Pero, syempre, nagre-resist talaga yung hindi binuhay. Ang sinasabi natin hindi mariresist nila, yung elect. Yung talagang hindi elect, hindi talaga nila, talagang nire-resist nila. Hindi naman sila tinatawag eh. Ano sila makakalapit kung di naman sila? Kaya patuloy buong buhay nilang nire-resist. Sabi mong hindi ma-resist. Hindi. Baliktad ka. Nire-resist talaga ng hindi Kristiyano ang Diyos. Dahil yun lang kaya nilang gawin. Anong hindi kayang i-resist? Araw-araw nga, nire-resist mo eh. Tapos sasabihin mo, hindi daw ma-resist. I-resist mo. Ikaw pa nga ang nagre-resist eh. Maski nga Kristiyano ka na, minsan nire-resist mo pa ang Holy Spirit eh. Alam mo na yung kalooban ng Diyos, pero nire-resist mo pa rin eh. Sasabihin mo, hindi makaka-resist. Sinasabi natin, dun sa act of saving a person, yun ang irresistible. Na once nabuhayin ka, maranasan mo, talagang maunawaan mo kung ano yung ginawa ng Diyos. Siya pala'y nagpadala ng kanyang anak upang ang iyong kasalanan na karapat-dapat ka talagang patayin ng walang hanggan, parusahan sa apoy sa impyerno. Dapat nandoon ka magpakawalang hanggan. Pero bumaba ang Diyos at siya mismo ang namatay para sa iyo. Ang Panginoong Jesucristo napako sa krus upang ikaw ay akuin ang parusang dapat sa iyo. At dahil doon binuhay ka talaga ng banal na Espiritu. Nakakilos sa iyo dahil hindi dahil pinayagan mo, dahil siya'y kumilos sa iyo. Kumilos siya. Hindi dahil dahil sa iyo. Oh. Ngayon, dahil naunawaan mo na, can you resist the calling of the Spirit? Can you resist something that is so valuable? That is so irresistible? Ikaw, sa laman, ipagpalagay na lang natin, ikumpara natin. May nakita kang diamond, alam mo diamond yon. Tapos nakita mo sa harapan mo. Naglalakad ka sa gubat, diamond, kumikinang. Kaya mo bang i-resist yun? Aba, dadakmain mo agad yun. Tapos Opo. pagkadakma mo, talagang isip-isip mo naman, baka ito malaking halaga. Opo, ito na ang umpisa ng aking pagyaman. Sa physical, ganon. Sa spiritual, ganon. Yung pagkatapos mo maunawaan at alam mong ikaw ay kinatagpo na ng Diyos. Na ito'y higit pa sa gold, higit pa sa diamond, makaresist ka ba doon sa spiritual na pagpapala? Na naunawaan mo yung napakadakilang pag-ibig ng Diyos sa'yo? Kaya kita mo, kung ang nagliligtas sa tao ay kanyang sariling desisyon, Opo. bakit yung matatalino, nire-resist nila yung ganong mensahe? At ito namang mga taong yung iba, hindi pa nakagraduate ng elementary. Bakit naunawaan nila? Kasi hindi sa sariling desisyon eh. Kasi kung sariling desisyon lang, mas malamang yung mga magagaling. So, dyan, lagpak na naman ang Arminianism Mas po. magaling. Mas maraming mga tapos ang aral at matatalino, mga scientist, mga doktor, yung mga A ang grade sa eskwelahan. Yung mga cum laude, summa cum laude. Yun ang unang makakaunawa kung ang gamit lang ng tao ay sariling kakayahan. Mas magaling sila eh. Bakit sila pa na marurunong, ang sabi nga ni Pablo, itinago ng Diyos sa marurunong at ibinigay sa mga mangmang. Kasi election. Irresistible, kung yung lang binigyan ng pangunawa ng Diyos ang makakatanggap. Opo. At yun ay irresistible sa kanila kasi naunawaan nila. Bakit nare-resist ng marurunong? Kasi hindi sila ni-regenerate. Tama. Hindi sila in-applyan ng irresistible grace eh. Ang linaw po, Pastor. Tinatago sa kanila. So, Dahil sila ay likas na makasalanan at hindi sila ang elect. dyan po sa kaisipan na yan, babangga na naman yung Arminianism. Paano yun? Kung ang simpleng pananampalataya lang gagamit ng ating isip ang kaligtasan, mas lamang na maraming maliligtas na mayayaman. Sila nga ang ayaw eh. Dahil yung mayayaman, yun ang may marurunong sila sa negosyo. Marunong sa buhay, kaya nga yumaman. Isa iyong elemento eh. Hindi naman pwedeng yumaman ka, hindi ka marunong ng negosyo.
Hindi ka marunong mag-decide ng kakaiba. Di ba? Risk taker iyon. O di, kung ang gospel ay kayang unawain sa sariling ano, di ba? Di, dakma agad yung mga mayayaman. Mhm. Kasi ito yung napakadakilang pagpapala. Katanggihan mo ba? Kasi hindi naman silang in-apply ng irresistible calling, Tama. effectual calling. Pero yung mga halos hindi naman nakatapos sa probinsya, doon sa mga tribo, ba't nagiging Kristiyano, nauunawaan yung napakahirap unawain ng isang marunong. Mga Kasi mangyan. sila yung in-applyan ng effectual grace. Yan. Sila ang binuhay sa Espiritu at di nila kayang tanggihan. Bakit? Buhay na sila eh. So makikita mo yung malaking pagkakaiba doon sa irresistible grace ng Arminianism at irresistible call or effectual calling ng Calvinism. Dito sa effectual calling, ang Diyos ang nagliligtas. Opo. At ginawa siya ay free. She is free to disobey or free to obey. But because he has been made alive, he has no freedom to deny at all. Diba? Kasi napakatindi ng pagpapalang ito para palampasin ko pa dahil ipinaunawa sa akin. Tama. Ito namang isa, they are free to deny or free to accept. Kaya gamit lang ang kanilang sariling karunungan, kaya nilang tanggihan. Hindi ang Holy Spirit ang nagkokol. Mhm. But only their faith, their ability to understand. Prevenient grace lang. Opo. Tinutulungan na sila ng banal na espiritu. Externally. Pero nasa kanila pa rin ang Nasa decision. kanila pa rin. Ah. Parang nagsasuggest lang yata ang Holy Sasuggest Spirit. ng Holy Spirit, uy, tanggapin mo na ako kung gusto mo. Oo. Kung ayaw mo, wala akong magagawa. Hypothetical pala Paano sa kanila. naging Diyos ang Diyos na natatanggihan? Hmm. Diba? Logic na lang. Kung ang Diyos ay Diyos, may makakatanggi ba kung talagang kanyang ginustong tawagin? Opo. Hindi kayo tinatawag. Kaya sabi nyo, kaya kayo nandyan sa kasalanan. Hindi talaga kayo inaplayan ng biyaya. Eh. Mhm. Hindi dahil sa kakayahan nyo lang na hindi nyo kayang maunawaan, kundi talagang wala sa inyong gawa ang banal na Ah, Espiritu. Spirit Santo. May mga tanong ba? Meron po mga tanong po dito. Ang mga comment, sabi po ni Brother Boni Agapinay, you didn't want heaven without us, line po ng Sungao. You didn't want heaven without us. Yun po yung line ng Hillsong. Yun, kaya ano yun, sa Planet Shakers. Aha. Hillsong? Planet Shakers? Wala. Buruin mo, grabe, disappointed ang Diyos pag hindi ka na, hindi ka sumampalataya. Kaya kailangan mo. So sa iyong sarili, desisyonan mo. Kasi kawawa ang Diyos, kapatid. Mhm. I encourage you to accept Christ because Christ is crying in heaven right now. Tama po. Because He cannot save you unless you let Him save you. Oh, grabe yung... So Christ is a very gentleman person. He is filled with respect for you. Mhm. So even if you are a sinner, God respects your decision. So ikaw ang magpasya. Mhm. So if you don't want to accept God, so God is disappointed. Kawawa siya. Diba? Kawawa talaga. So it depends Kawawa on ang Diyos. Kawawa naman ang Diyos, diba? Kaya nga merong isang nag-preach walang tumatanggap dahil hindi siya magaling na preacher Mhm. Kasi akala niya sa galing na kukuha, parang pinapakilos niya. Wala talaga. Believe sa kanya. Siguro, wala nga calling. Oh. Ano man sabi niya? Poor God, poor God. These people don't want to accept Him. Poor God. What a Kawawa poor God. naman ang Diyos. Kawawang Diyos, kawawang Diyos. Kawawa ko pa ngayon na yung tinanggihan. Samantala ang kawawa yung tumanggi dahil sila yung nangangailangan. Ang Diyos ba maapektuhan ng di mo pagtanggap? Wow. Oh. Kompleto ang Diyos. Wala namang kulang sa Diyos kahit di mo siya tanggapin pero heaven is not heaven without us. Opo. Yun ang problema. May tanong po, Pastor, si Boni Agapinay. Sasabi niya. Ayun sigurong isa. Paano? Sa taas-taas, Brother RJ. Yan. Hindi pala tanong to. Paano nga namang piliin ng tao ang isang bagay na wala siyang kaalaman patungkol sa bagay na ito? At ang mas lalo, paano makakapamili ang isang bangkay? Amen. Bangkay. Tama po. Salamat. Naunawaan ni kapatid na Boni Agapinay. No? Opo. First time siya nag-comment sa atin. No? Opo, first time po yan. Welcome. Welcome po, Brother Boni. Naunawaan niya na ang tao'y bangkay. Di ba? Grabe yung salitang bangkay. Talagang malamig na yun. Yung patay, pwede ka mamatay pa lang. Necros. Pero yung bangkay, na siya?
sumobra na ang tagal na patay. Oo. Baka nasa Malamig na yon. state of decomposition na. Oo, nasa state of the mga 4 days na yun. Yung patay, pwedeng mayroong pang kahapon lang, kanina. Eh, ito talaga, bangkay na. Bangkay. Nabubulok na siya. Yan. Walang kakayahang mag-respond. Grabe yung nuances sa Tagalog, no? Bangkay, iba, Oo. mas malalim. Ibig sabihin, matagal ng patay. Yung patay, mayroong pang duration of time na pwedeng kamamatay lang kahapon, kanina. Opo. Patay na siya. Opo. O, di ba? Kailan pa? Di ba? Tinatanong kailan pa. Pero pag sinabi mong bangkay na, matagal ng patay. Oo. Hindi mo Samantalang, natatanungin kailan. oo. Bangkay na siya kasi binabangkay na. Ibig sabihin, Matagal. nagawa na lahat ng mga prerequisites na paghahanda para Tama. iburol. Ibig sabihin, matagal-tagal ng patay. Mhm. Samantalang sa English po, pag death, death Dead lang. talaga. Death lang. Oo. Kasi sa Greek, marami ding nuances ang Greek at saka ang Hebrew din. Kaya kailangan aral ka talaga rin sa mga inflection, sa mga talagang meaning noon. Etymology. Kasi may etymology pa siya, root word. Tapos may specific na gamit sa isang specific na sentence, arrangement ng sentence. Grabe, ano? So, siya? Sana, nawa, may magturo sa inyo ng Greek. Sana Di po. second semester. Okay, ano pa? May tanong ba? Ano sinasabi ni Iskia? Reforming pa lang? Reforming pa lang po. Nasa loob pa po ako ng Armenian. Aba, UMC. God bless ayan. po sa inyo. Yan. Yan po, ako po ay nag-UMC rin. Sa PCU po ako nag-doctorate. Me to this. Kaya it doesn't matter po. Kaya mo pong maging magtiyaga. Kung talagang di ka na makatiyaga, ay marami pong Reformed Church. Opo, maraming Reformed Church. At welcome ka rin naman po dito sa amin. Opo. Saan ba tayo ang church natin? Dito po sa 478. Di ba natin? Oo, di ba? Opo. Mangga Avenue. Mangga Avenue, Sampaloc. Sampaloc, Manila. Sola Scriptura Christian Church. Yung pong siyam na palapag, makikita nyo. Kulay dilaw na building. Opo. Yung po ang aming church. The whole building. 9-story. Pwede nyo pong search sa Google na makikita nyo. Sino pa? Parang si Jose. Jose, yan. Bago lang din siya kasing nag-comment. God is sovereign, man is not God. God is holy, 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 man is sinner. Yes. Amen. Trihegion. Sa lahat ng karakter ng Diyos, yung holy lang na word, ang inulit-ulit. Ang tawag dyan ay trihegion. 3 salitang banal na inulit-ulit. 3 beses inulit. Ibig sabihin, yun yung pinaka-central characteristics of God. Holiness. Sa kanyang nature, yun yung kanyang buod ng kanyang kalikasan. Sentro ng kalikasan. Siya'y banal. Doon nag-uugat sa kabanalan niya ang lahat ng iba pa niyang attribute, ang lahat ng iba pa niyang karakter. Yung pag-ibig niya ay nag-uugat sa kanyang pagiging banal. Yung justice niya ay nag-uugat sa kanyang pagiging banal. Yung kanyang pagiging gracious, nag-uugat sa kanyang pagiging merciful, dahil siya'y banal. Kaya dahil siya'y banal, hindi siya tolerant na parang may pag-ibig, walang justice. Yung pag-ibig niya may justice. O may justice, walang love. Mayroon pa ring love pag siya may justice. Kasi siya ay banal. Siya ay timbang ang katangian. Hindi nagiging just lang na walang love. Kaya nga, ang pagpunta ng tao sa impyerno ay both love and justice. Ang tao ay pumunta sa impyerno dahil puno na ang Diyos ng pag-ibig. Dahil ayaw ng taong iyon sa Kanya. Kaya sa kanyang pag-ibig ay kanyang pinahintulutan siyang gawin ang anumang gusto niyang gawin. Kaya siya nasa impyerno. Hindi lang dahil ang Diyos ay makatarungan kaya nasa impyerno, may pag-ibig din. Kasi ayaw niya sa Diyos eh. At ang umiibig ay hindi pwedeng pilitin. Yung iniibig na ibigin siya. Mahirap naman yon. Kaya may freedom talaga. Freedom talaga. Oo. Hindi mo pwedeng ibigin ang Diyos kung wala ka naman freedom na ibigin ang Diyos. Di ba? Tama. Pero may freedom ka. Kaya nga lang, paano mo ibigin? Wala kang freedom. Wala kang kakayahang ibigin eh. Kaya nga, kailangan buhayin. Yun yung grace. Ngayon, nasa impyerno ang tao dahil doon din sa justice ng Diyos. Opo. Dahil, siyempre, nakasalanan ka, diyan ka dapat talaga. Pero inibig din kita na pinahintulutan na lang kita. Ayaw mo sa akin, hindi naman kita pipilitin. Di ba? Doon naman sa mga nasa langit, justice. Bakit? May namatay para sa kanila si Jesus. Yun ang justice. Sila ay hindi karapat-dapat.
pero may nagdusa para sa kanila, yun ang justice. Mhm. Si Jesus ang kanilang kahalili. At katanggap-tanggap yung kamatayan, handog ni Jesus na pambayad sa Diyos para sa parusa ng kasalanan. Opo. And love din, bakit? Diba? Sila iniligtas by virtue of the love of Christ. For God so loved the world. And it's all by grace. And because God is holy, yung grace niya holy rin. Hindi yung grace lang na, konsentidor. Mhm. Okay lang, kahit makasalanan kayo, walang magdusa. May nagdusa para sa atin. Hindi tayo kinonsinti ng Diyos, yung mga pumuntang langit. Mhm. At yun ang biyaya. Ibinigay niya ang kanyang anak upang siya maging kapalit natin at magdusa para sa atin. Upang tayo hindi na humantong sa dako ng walang hanggang pagdurusa sa apoy, Opo. sa lawang apoy. Tama po. Ba? How amazing po yung grace. So, it's amazing. Grace is amazing. Si John Newton, di ba? Isang composer ng Amazing Grace. Mhm. Dati siyang slave trader, kasama sa slave trader. Mm. Biro mo, slave trader. Kumupunta sila sa Amerika, sa Africa, tapos kumukuha sila ng mga alipin, ibinibenta sa Amerika. Kaya nung maunawaan niya yung ginawa ng Diyos, yung kanyang sobrang makasalanan, kasi human trafficking. Slave Sa ngayon. trader. Opo. Human trafficking. Ibinibenta mo tao. Grabe. Grabe, anong tingin mo sa taong yan? Parang hayop. So, naunawaan niya, nagbasa siya nung mayroon siyang librong nabasa Mhm. ng Christian theologian ng authors, doon sa bangka, doon sa barko, na may dalang mga slaves. Mhm. Doon siya talagang na-overwhelm. Grabe ang kasalanan ko. Nagpa-participate pa ako sa trafficking ng tao para ibenta itong mga tao, para pahirapan doon sa bukid sa Amerika during that time. Tao ang ginawang kalabaw. Yeah, naalala ko po noon, cotton yata yun eh. Mm. Farming. Mm. Dinala din yung mga slaves, tapos yun ang ginawa nilang tagatanim ng mga cotton sa Amerika. Parang kalabaw sila doon na at hindi sila pwedeng kumain hanggat di kumain yung Tama po. pagsisilbihan nila. Mhm. Kaya nagkaroon ng mga Black Americans. Tapos itong mga Africans na to, na American na, yun ang naging ngayon, naging tampulan ng pagkutya, yung kulay. Ngayon naman ang inabolish ni Abraham Lincoln, na anak ng Baptist na pastor. Mm. Si Abraham Lincoln, isang pastor ang tatay, at Kristiyanong totoo. At Reformed. Naniniwala siya sa predestination. Kakatuwa po. Kaya si Abraham Lincoln, ang ginamit ng Diyos for the emancipation of slaves. Pagpapalaya at pagkakapantay-pantay ng puti at ng itim sa Amerika. Dati kasi nung hindi pa dumating si Abraham Lincoln, ang mga American na puti may sariling school, ang mga Aprikano may sariling school. Tapos mababa ang tingin, inuusig ang mga maitim. You are lower form of humans. Grabe. At turing hayop. Ngayon, makikita natin yung bunga ng buhay ni Abraham Lincoln na isang Christian. Kaya malaki ang effect ng isang tunay na Kristiyano sa society. Dahil siya lang ang kayang manindigan para sa katarungan. Dahil mayroon siyang salita ng Diyos. At ang buhay niya, alam niya may purpose. Kaya siya naroon. Kaya yung buhay ni Abraham Lincoln, ang sabi niyan ay a biography of defeat. Hindi biography of success. Kasi siya, lang siya, nangarap siya, maging lawyer siya, naging mailman siya, tapos kumandidato siya ng sa legislature, puro talo. Kandidato siya, talo. Kandidato siya ulit, talo. Kandidato siya ulit, talo. Kaapat, panalo. Tapos umakyat, senador, talo. Tapos nanalo. Tapos nag-vice president, puro talo. Bumalik sa Senate, talo. Kumandidato pagka-presidente, panalo. Yun pala ang purpose talaga. Kasi hindi siya nanginawa Kasi alam niya, God has purpose in my life. All these defeats are God's preparation for me. Yun ang kanyang theology. Yung naniniwala siya sa predestination. Ganda naman ang makulay ang buhay po ni Makulay. Abraham Lincoln. Okay. Makulay ang buhay. Sabi po ni Brother Buni, Agapinay pa rin, no? Actually po, may desire na po ako na dalhin sa aming province, sa Cagayan po. Cagayan Valley siguro to.
ang Reformed Doctrine, kung may ipapakilala sa akin ng Diyos, kung may ipapakilala sa akin ng Diyos na maging missionary. Mm. Amen. Meron po tayong mga ano doon, kilala na mga reform. Ako sa taga roon si Dr. Carag, former president ng PBS sa Cagayan. Mhm. Diba? Visit ka po sa amin. At Bisita ka po. nagpaplano talaga si Dr. Carag before siya naging ano sa atin, advisor dito sa ating school Mhm. na Puritan Theological College. Nagpaplano talaga siya na mag full-time na roon, magtayo ng school. PBS, School na ano siya, affiliated with PBS. Mhm. May nag-donate na sa kanya ng malupain, Opo. building. Pero yun nga, nakita niya yung need dito, na dito pa rin siya sa Maynila. At isa doon sa mga naka-contribute sa kanyang decision to stay, yung opening ng Puritan. Opo. At saka yung ating church. Kasi siya ngayon, si Dr. Carag ngayon, ang ating pulpit minister din dito. Isa sa pulpit ministers natin. Preachers natin siya every other Sunday. Tama. So, yun, baka magkakilala kayo ni Dr. Carag. Opo. Baka may kilala siya Mhm. na pwedeng maging missionary doon. Marami siyang kilala roon dahil taga roon talaga siya. Cagayan. Cagayan Valley po, ano po? O, Cagayan. Teka, wait. Tugigaraw ata siya eh. Pero at least Cagayan. Alam po, doon siya sa north eh. North yan, di ba? Opo. North siya. Sige, i-confirm lang natin. Then atin siyang i-message Opo. kung taga saan si Dr. Carag talaga. Alam ko taga Cagayan. Yun. Okay. May tanong pa ba before we Wala bid na po. goodbye? Okay. May 10 tayong manonood. Salamat po sa mga mayroong mga ano diyan si Skia. Anong sabi ni Skia? Okay, parang inuulit lang niya, no? Oo. Yun, salamat po sa pagtitiyaga niyo. Nawa kayo ay gabayan ng Diyos. At matuto tayo. So talagang we can conclude na kaya ang mga Armenian ay naniniwala na kaya nilang tanggapin at tanggihan dahil nga di sila naniniwala doon sa total inability. Doon pa rin nag-ugat sa total inability. Talaga mag-ugat. Kaya naman tayo naniniwala na ang banal na Espiritu ang nagbigay sa atin ng kakayahan through regeneration and effectual calling ay dahil doon sa paniniwala natin na man is totally unable to understand and to go near God and to do work of righteousness that are pleasing to God. Yeah. So, Okay, so magpaalam na tayo. malinaw po yan, Pastor. Thank you po sa... Cagayan Valley daw siya. Cagayan Valley po siya. Okay? So, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalaan po kayo ng Panginoon. At kami po ay magbabalik sa Martes sa ganitong oras, alas 8 hanggang 8:30 or 9 ng gabi. or 9, onwards po. So, maraming salamat po sa inyo. At ito po ang The Narrow Gate Ministry and we are The Cult Cult Busters. Busters. God bless you all. God bless you. Thank you.